Karon atong gi-celebrate ang feast day sa mga anghel, labi na ni Saint Michael, Saint Gabriel, and Saint Raphael. Ang Catholic Church, naglimit lang sila pagngalan sa mga anghel tungod kay ang clear kayo nga na ay biblical scripture nga back up gyud. Kanira mang tulo ang gimension sa mga prophets since the Old and the New Testament. Michael, Raphael, and Gabriel. O ato nahibaw-an nga si Gabriel, he is the messenger of God. In fact, he is the one who appeared to Mary. O si Raphael, dili kayo siya na-mention in the Old Testament, but in the book of Tobit or sa Old Testament, gina-mention siya, and he's the one who hold the healing balm. That is why during the healing ministry, we can invoke and ask the aid of Raphael because he holds God's healing balm. O katong anak po katong kang Tobias, katong ni tabo na portion sa iyang mata nga di siya makita, then it was Raphael who helped him regain his sight, no? O katong na ay na-possess na ay usa ka babae nga mamatay ang iyang mabana for many times, then nagsugo siya sa liver sa fish, no, nga maghimo siya incense, then butangan niya liver of fish, then ang Asmodeus, I think, no, one of the principalities sa demon left to that person. And of course, we know so much about Michael. He's very well known, Saint Michael or San Miguel, sabi nin saya pa. Usahay tungod sa iyang pagka-well known, abuse, gibutang sa botilya, unya gibutang nga giyawa sa ilalom niya, mag-away-away sila. Samtang mag-inom ang tao, mag-away-away sila ni Michael o ni Kuan, ni Satan. No, so karon nga adlaw atong gi-honor ang mga anghel. But of course, tulo lang anghel ang naay name. The rest are just a description. So let me just start with seraphim, no? Seraphim meaning the burning ones, aflame with love, they worship God directly toward His throne. So, muning gitawag nga the 9 choirs of angels. Now, we have seraphim, we have cherubim. Cherubim are guardians of divine mysteries, filled with wisdom and knowledge of God. Then we have thrones. So, madunggan na ito usay sa kanta nga, the seraphim, no? The thrones, dominions, powers, and they are the 9 choirs of angels. So, thrones, bearers of God's justice and authority. And we have dominions, govern lower choirs, ensure the universe runs according to God's order. And we have what we call the virtues. So part this sa 9 choirs. Channel God's power in nature and miracles, strengthen the faithful in trials. And we have powers. Muna mo singgita, the blessing, honor, the powers. Powers, warriors, angels defend creation and humanity against demonic forces. And we have principalities, watch over nations, peoples, and leaders, guiding them toward God's will. So, naay mga demonic spirit nga who are assigned to generals, who are assigned to senators, who are assigned to leaders sa nation, and kana nga mga ranggo sa mga anghel, kasagara na mga generals na, dili na basta-basta nga, I mean, sa demonic forces ba? Kung ang mga demonic forces, o ang angelic forces na sila hierarchy, ang demonic forces na sila hierarchy. Muna nga ang mga pope, cardinals, bishops, mga kuan, dili na basta-basta mga demonic forces ang na-assign sa ila. And as we all know, ang mga iwit kaayo nga mga demonic forces kanang gitawag nato nga mga lamang lupa, elementals, dili sacramentals ha, elementals. Mga lamang lupa na sila napuyog, ang mga fallen angels siya magpakita, mga tiyanak, mga low class na sila. Pero katong mga higher, lahi po to sila mga trabaho. So, we have what we call principalities, ng mga angels, and they are in charge of the nations. Magbantay sila sa mga nasod. Then archangels, messengers, like messengers of great mission, Michael, Raphael, and Gabriel, no? And lastly, angels, the closest to us, our personal guardians,
and daily guides toward salvation. So, makita na ito nga angels sa ranking, then what we call archangels. So, na pa lang, ang archangels galing mo pa lang ni ang nagpakuan sa human, naghatag og kaning communication sa human ba, naatay revelation ng human sa ila. So, and beyond this, ang kaniyang gitawag na to nga mga seraphim, in fact, seraphim is, kung sa 9 choirs, muna pinakataas. The burning one. Maubitaw nga si Lucifer, he is one of the seraph, or he is the army of the seraph. Siya ang pinaka-chief sa seraphim. Gakalayo siya, the burning one, because he is so close to God that he is burning because of God's presence. Nga dili makontain sa angel, and they are like 6-wing angels. Unom kabuk ilang pako nga they are depicted as one of their wings is used to cover their eyes, their faces, because God is so glaring. God is glaring. Di nila makontain ang presence sa Ginoo. That is why ilang tabunan ang ilang dagway. Ang ilang mata kay sanag kay sa tanan ang himaya sa Ginoo. And think of this nga sa 9 choirs, ang pinaka ranking na kay next na kay God naman. Si Lucifer is in the nasa sa pinakataas. And he rebelled against God. Kasi na-defection sa story sa kaning angelic, kaning kung sa demonology, study the demons, you study the angels. Si Lucifer kuno once nga musulod siya sa mulakaw siya sa agto siya choirs of angels kay magdaig man sila sa Ginoo, because he is the light bearer at the same time a worship leader na ay processional song ba. So diya mga manindog din ang mga anghel, no, niya mutukar dayon sila dayon kay magdaig sila sa Ginoo. And Lucifer saw this as so kaning grandeur kay ba, nga grabe kayo ka, o kaning makuan gid ka, kaning madalag gid ka. So nakita na ni Lucifer nga nindot kayo ang mahimong Diyos. So yun siya, I will ascend myself and be like Him. Iyang gitupong ang iyang kaugalingon sa Diyos. And 1/3 of the stars swept by the dragon, diba, in the book of Revelation, 1/3 followed him. So pila man ang 1/3 out of 130%? Muna, inana kadaghan ang mga demonyo, ang mga anghel sa unang nga niuban. And here comes angel sa 9 ranks, sa angel, then archangel, sa archangel, layo na kayo sila ni Michael, sila ni Raphael o ni Gabriel. Pero Michael stood up and I will fight against him. Because Michael is he who is like God. Munang description ni Michael, mabitaw nga ang iyang form is tao siya. Diba? Napakita siya, ang definition is tao siya, who is like God. So Michael fought kang Lucifer, and Lucifer became Satan. He is a fallen angel. And he is no longer burning. Unlike sa una nga, kaning the burning one siya, gagasanag siya. Kung makita mo ng defection sa kang Satan nga, upos na lang ka ng aso lang ba? Aso nga itom, nga gakalayo siya pero dying fire. No? Dying fire, niya, gaaso siya, niya, na ay anuos. So nawala na ang iyang glory, nawala na ang iyang, because he used to be in God's presence. So he is no longer glaring like, and he is no longer burning like a seraph. O he was cast into hell. Muna itong ikanta, St. Michael the Archangel. Maigsoon, ngano ako manigisaysay gamay. Tungod kay, if we believe that Satan is true and real, how much more ang angel? Mabitaw nga, kada mamalikas bitaw ka, magbensyo nga ngalan sa yawa, kada mamalikas, kaabtikin na sila. Kaya ga-open mo kasi imong door. Pagka bintana ni mo, giabriya ni mo imong bintana, may imo siya tawag ba? Sa imong kinabuhi. Every time, labi ng heartily imong papamalikas. O sabi ng heartily nga pamalikas, out of anger ba, and hatred, and grudges, nga kasuko ka sa tanan niya, imong ipang tawag ang litany of the demon.
Abtik na sila, sulod na sila dayon, mukuha na sila dayon. So kung abtik sila, labaw na gyud ka abtik ang mga anghel. Mao bitaw nga kantaon nimong Saint Michael the Archangel, grabe gid siya ka invocation mo guna. Asa sila kung abtik ang yawa, kung gitawag nimo si Saint Michael nga mag-guard sa imong kinabuhi, sa atong simbahan, sa atong pagtuo, sa atong paglakaw nga balaan, abtik na siya. Di lang nato makita, pero once mo kantaon ta tanan, naunta tay conviction ba nga mutuo gid ta. I remember katong si Padre Rex no, iyang testimony katong nisulod tong mga naay gitorment sa evil spirit nisulod simbahan, and they cannot get in, no, galisod siya, struggle siya sulod kay naay anghel ga guard. That's very important. Tungod kay bisan gali sa pagtukod sa simbahan, it's important, so important to invoke the presence of the angel to assist us. Even sa atong pagsimba, they are here. Tungod kay musugot sa dili na every single individual na gi-assign nga angel sa ato sa Ginoo. We just don't use it. I remember katong wala mong kanding ba. Iko ga ngano gi-alam mo kato sa Ginoo no nga gahatag mo ko sa kong tithes. Ano ba? Unya gaampo mo ko sa Ginoo gano wala mo kanding. Ano ba? Pero wala gyud ko na trouble kayo. Pero na go lang ko gabay ba kay 12,000 ba to ah? Mapalitan mo na ito. Wala po yun. Nag-ampo ko sa, nanghay ko tabang sa Ginoo, pinagi sa iyang anghel. Then I asked the angel of God, angel of the redeemed, my guardian angel, to help me find it. Kung dili magaling na ako makitaan, kaning bahalag karne na lang, at least na ay mauli yun kay, kuan man kaning, kwentawa di mo ba, nako rin nawala. Ada. So, among gi-report dito, sorry sa iyo, abot mi sa kapitan, gitudluan namin niya, nga, inani yung buhaton. Then after a day, gihatod dito ang kanding, inana. Gihatod buo. Ihaw tadi kay mawala na sa di otro. Sumuto among ihaw gapon, lami kayo ang kuan. Lami kayo ang kalderita. So, inana kung ang yawa tinuod, labaw na gid ang anghel. Then they're just waiting for us nga. Ato silang istoryahon, ato silang kaning mga tagtabang sa ila. Because they are so attentive and waiting. Please stand.